Good morning! Ito po ang ating special offer, sinangag ng mani at pakinggan niyo po ang ating mga balita. Yoroshiko po! Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Paglulunsad ng mobile app na nagbibigay ng tulong sa mga OFW itinakda sa Hulyo. Isang mobile application na nagbibigay ng prensibong tulong at impormasyon sa mga overseas Filipino workers. Sa buong mundo ay ilulunsad sa Hulyo. Sinabi ni OFW Party List Representative Marisa Magsino na ang OFW app ay magsasama-sama sa mga pagsisikap ng digitization ng mga ahensya ng gobyerno at magbibigay ng access sa welfare assistant. Iba't ibang benepisyo sa isang mahalagang emergency button na direktang kumukonekta sa overseas workers at welfare administration. Pinirmahan ni Magsino, Department of Information and Communication Technology, Secretary Ivan John Uy at OWA Administrator Arnaldo Ignacio ang Memorandum of Understanding sa OFW app sa OFW Tulong at Serbisyo Center sa Ayala Malls, Manila Bay sa Parañaque City noong Martes. Naroon din sa paglagda si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at DICT Undersecretary for E-Government David Almirón para sa ipahayag ang suporta sa inisyatiba. Sinabi ni Magsino na mga umuusbong na feature ay isasama mamaya ang mga serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno na may madalas na transaksyon sa OFW, kung saan ang DMW nagpapahiwatig ng layunin nito iugnay ang mahalagang serbisyo sa OFW app. Ang simulation ng app ay magsisimula sa pamamagitan ng participation ng mga piling OFW sa buong mundo para sa kanilang feedback. Ang app ay formal na ilulunsad pagkatapos ng fine-tuning ng interface at mga serbisyo nito sa pamamagitan ng konsultasyon sa mga end-user. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban. Dito ka Ito po ang balita na mag-usap. Chika Talk for today. Heart Evangelist na clarify statement about donating her kidney. Binigyan linaw ni Heart ang kanyang naging statement nitong linggo, October 22, 2023 sa isang TikTok video. Sa kanyang post, nag-reply si Heart sa isang follower na nasabing hindi rin ito na-gets ang part na sinabi umano ni Heart na nabenta niya ang kidney niya. Paglilinaw ni Heart, biro lamang ito at ginamit na ang sitwasyon upang magbigay na example kung paano siya madalas madinlang o maloko sa kanyang sobrang kabaitan. No sinabihan daw kasi siya na isang follower na kinakailangan daw ng kidney ng M-root baby root niya nasa rock, rurok na rurok yung pagkabudol niya emotionally, spiritually, and mentally. Kaya kahit anong hingin sa kanya ay gagawin niya. Tapos sinabi naman daw ng isang conniving kembot na tutubo naman daw yung kidney niya, uminom lang daw siya ng vitamin B complex. Nagbibiro lang daw siya, kasi ganun karurok yung belief. Yun daw ang ibigay niya, ibig niyang sabihin, sabi ni Heart. At siya ng ating Chika Talk for today. Tayo by Vicky Osawa. Pinay, sinaksak ang asawa matapos hanapan ng pagkain. Osaka City, Minami-ku. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ng isang kababayan nating Pinay, age 64 years old, matapos itong saksakin at mapatay ang kanyang asawang Japanese. Nangyaring insidente sa loob ng kanilang bahay. Gamit ay isang patalim, sinaksak nito ang sa tiyan ng asawang lalaki, age 76 years old, at siya din ang tumawag sa mga pulis. Agad nila itong pinunta at nakita nila ang lalaking nakahandusay. Isinugod nila ito sa ospital subalit hindi na nailigtas at namatay. Ayon sa pahayag ng kababayan natin, nag-init ang ulo niya nang sabihan siyang hindi pa ba ready ang pagkain. Pumunta siya sa kusina at kumuha ng patalim at sinaksak niya ito sa tiyan habang sinasabing, "Shinae." At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa.